Hi, good day. I'm Alican P. Mamental. Section 11, CLJ 5, schedule 6:30 to 7:30 p.m. Under by Sir Attorney Abdul Jabbar Gimar. So my topic is Rule 128, General Provisions and Principles. So the purpose of my study is to understand what evidence is and its importance. 2. To learn the different types of evidence. 3. To know the proper use of evidence in court. 4. To build stronger legal arguments. And 5. To ensure fairness. So, ano nga ba ang evidence? Ang evidence is the means sanctioned by these rules of ascertaining in the judicial proceeding the truth respecting a matter of fact. Evidence is classified according to its nature or form as follows. Number 1, documentary evidence. Number 2, object or real evidence. Number 3, testimonial evidence. So, what is documentary evidence? Documentary evidence is writings or any material offered as proof of their contents. So, ang documentary evidence ay tumutukoy sa anumang uri ng dokumento na ginagamit bilang patunay o ebidensya sa isang kaso. Halimbawa nito ay ang mga kontrata, resibo o titulo ng mga lupa or birth certificate, date certificate at marriage certificate. Ano naman ang object or real evidence? Evidence which is directly addressed to the court's senses. So, ang object or real evidence, ito ay tumutukoy sa mga piskal na bagay na mismong inihaharap sa hukuman bilang ebidensya. Ito ay nakikita at nahahawakan ng hukom o ng korte. Halimbawa nito, baril na ginamit sa krimen o kutsilyo na ginamit na pangsaksak sa krimen sa biktima. Ano naman ang testimonial evidence? Ang testimonial evidence consists of the statement of the witness offered to the court, may be oral, live, or by judicial affidavit. So, ang testimonial evidence ay tumutukoy o salaysay o pahayag ng isang saksi sa ilalim ng panunumpa or oath sa harap ng hukuman. Ito ay ibinibigay ng personal ng saksi at ginagamit upang patunayan ang katotohanan ng isang pangyayari. Halimbawa ng testimonial evidence ay pahayag ng isang saksi na nakakita ng krimen, salaysay ng biktima tungkol sa nangyari. Evidence is classified according to its relation to the fact in issue as follows. Number 1, direct evidence. Number 2, circumstantial evidence. So, what is direct evidence? Direct evidence that which proves the fact in issue without the aid of any interference or presumption. So, ang direct evidence daw ay ebidensya na direktang nagpapatunay sa isang katotohanan nang hindi kailangan ng palagay o haka-haka. Ibig sabihin, ipinapakita o pinapatunayan nito mismo ang pangyayari. Sa madaling salita, kapag may direct evidence, hindi mo na kailangan manghula. Halimbawa nito, testimonya ng saksi na nakakita mismo sa krimen. Eyewitness testimony, kumbaga. At pangalawa, video recording na kuha mismo ang aktual na pangyayari. At ano naman ang circumstantial evidence? Ang circumstantial evidence, that which proves the fact in issue by way of interference or presumption. So, circumstantial evidence daw ay ang ebidensya na hindi tuwirang nagpapatunay sa krimen o pangyayari, pero nagbibigay ng mga palatandaan o sitwasyon na maaaring humantong sa konklusyon na naganap
sa naganap ang isang bagay. Sa madaling salita, hindi nakita mismo ang krimen pero mula sa mga pahiwatig at ebidensya makakabuo ng lohikal na konklusyon. Halimbawa nito, nakita ang isang tao na tumakbo palayo sa crime scene na may hawak na kutsilyo. Rule 128, Section 2, Scope. The rules of evidence shall be the same in all courts and in all trials and hearings, except as otherwise provided by law or these rules. So, ang Section 2, Scope, ay nagsasabi kung saan at kailan ginagamit ang mga alituntunin ng ebidensya. Sa madaling salita, ito ang bahagi ng Rules on Evidence na nagsasabi na lahat ng kaso sa korte, civil at criminal case man yan, ay kailangan sumunod sa mga alituntunin ng ebidensya. Kasama rito ang special proceedings tulad ng adoption, settlement of state. Ibig sabihin kung anong ebidensya ang tatanggapin o itatapon ng korte ay dapat nakabatay sa Rules on Evidence. What are not covered under the Rules on Evidence? Ito yung tinatawag nilang ni Cole. 1. Naturalization proceedings. 2. Insolvency proceedings. 3. Cadastral proceedings. 4. Other cases not herein provided for except by analogy or in supplementary character and whenever practicable and convenient. 5. Land registration cases. 6. Election cases. Judicial proceedings are of 3 kinds only. Section 3, Rule number 1. Number 1, civil action, which is of 2 kinds. A. Ordinary civil action, and B. Special civil action. Number 2, criminal action, and number 3, special proceedings. Stipulation and waiver of rule of evidence. A. Stipulation. The parties cannot either by agreement or contract stipulate what rules shall be binding upon the court. Exemption. The parties stipulate on the effect of certain types of evidence on their contractual rights as long as the jurisdictional of the court is not affected. So, maaaring magkasundo daw ang mga partido tungkol sa epekto ng ilang uri ng ebidensya sa kanilang mga karapatang kontraktual hanggat hindi nito naapektuhan ng jurisdiction ng hukuman. Waiver. Waiver. Rules intended for the protection of the parties may be waived. Example, rules on the disqualification of witness, the privileged communication rules, etc. So, ang examples daw nito ay ang pag-alis ng karapatan ng saksi na tumitistigo. Rule grounded on public policy cannot be waived. Example, the rule on the identity of state secrets, the rule on the inadmissibility of coerced confessions and evidence resulting from illegal searches and seizures, the two-witness rule on the treason. So, ang halimbawa naman ito ay ang patakaran sa pagkilala sa mga lihim na estado. Proof versus evidence. Proof, the result or the probative effect of evidence, the end result. The evidence, the medium or means by which a fact is proved or disproved. The means to an end. So, ang proof daw ay patunay, ang resulta o ang bigat ng ebidensya, ang huling bunga o kinahihinatnan. Ebidensya, ang paraan o kasangkapan upang mapatunayan o mapabuluanan ang isang katotohanan. Ito ay ang paraan para makamit ang layunin. Factum probans and factum probandum. Factum probans, a fact offered in evidence as proof of another fact. The evidentiary fact that established the proposition. So, ang factum probans ay isang katotohanan na iniaalok bilang ebidensya upang patunayan ang isa pang katotohanan. Factum probandum, a fact that needs to be proved. The ultimate fact or the proposition to be established.
So, ang factum probandum, ang katotohanan na kailangan patunayan o ang evidentiary fact na nagpapatibay sa isang proposisyon, ang pangunahing katotohanan o ultimate proposition na kailangan maitatag. Liberal construction of the rules on evidence. Section 6, Rule number 1. The rules of court, including the revised rules on evidence, shall be liberally construed to promote the objective of securing a just, speedy, and inexpensive disposition of every action and proceeding. So, ang rules of court ay kabilang daw ang revised rules on evidence ay dapat bigyan ng kahulugan ng maluwag o malaya upang maisulong ang layunin nitong tiyakin ang makatarungan, mabilis at matipid na pagresolba ng bawat kaso at proseso. Equipoise rule. The situation where the evidence of the parties are evenly balanced or there is doubt on which side the evidence preponderates. Ang equipoise rule ay tumutukoy sa sitwasyon kung saan pantay-pantay ang bigat ng ebidensya ng parehong panig o may pagdududa kung aling panig ang mas mabigat ang ebidensya. Jurisprudences. In this case, the decision should be against the party with the burden of proof. So, sa ganitong kaso, ang decision ay dapat pabor sa panig na may pasanin ng patunay o burden of proof. In criminal case, the equipoise rule provides that where the evidence is evenly balanced, the constitutional presumption of innocence tilts the scales in favor of the accused. So, sa mga kasong kriminal daw, itinadhana ng equipoise rule na kung pantay ang ebidensya, ang constitutional presumption of innocence ay magbibigay pabor sa akusado. Thank you for watching and listening and have a nice day.